Duterte! 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 Lingkod lang. Two 2016, yung tatay ko, si former Rodrigo Roa Duterte, tumakbo, hindi yun utot ha, ng presidente. Nagsimula siya, may survey, 15 to 20%. Okay? Ngayon, lumabas siya sa kampanya at sinabi niya, dalawa lang ang plataforma niya. Drugs and criminality and corruption. Tatlo pala. Bobo ako sa mat eh. Noong panahon na naging presidente yung tatay ko, hindi ko akalain na babanggain niya talaga yang tatlong pinakamalaking problema ng Pilipinas at nailagay siya ng Pilipino kasi alam nating lahat na yan talaga ang problema ng Pilipino kaya't hindi tayo umaangat. Kaya nailagay siya ng mga Pilipino bilang Pangulo ng Pilipinas. At anong ginawa niya? Inalis niya lahat yon at kung anong sinabi niya sa entablado, talagang ginawa niya. Kaya bumaba siya ang approval rating niya. Kung hindi 90, nasa 80, hindi bababa dyan. Ibig sabihin nun, kamong mga pobre, kanang mga komunidad, kayo mga nasa community, naramdaman nyo ang pagmamahal niya sa bayan niya at sa mga Pilipino. Ngayon, because my father, his core is a lawyer. He doesn't want to amend the Constitution, to change the laws or whatever to extend these terms. Because he respects the Constitution. Ngayon, tatanungin ko kayo. Kung kayo pagpipiliin ng panahon na yon, kung kayo lang, hindi galing sa kanya, itutuloy nyo ba yung termino niya? Itong si Marcos, ganun buang na ni. Buang, adik, ingon pa sa iyang igsuon, bangag, sirayong puwet, diverculitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din. Sa kawalang hiyaan ang puki ng inang yan. Ganito kasi yan.
ang gobyerno, panahon ni PRD, dinicentralize niya, meaning power and influence, hindi naka tawag utang ina ng kabalo sa tawag ng English ang yawa. Hindi lahat nasa capital. So that, especially the budget, the allocations, lahat aangat. Etong si Marcos kasi, ito yung culture ng politika na galing pa noon sa mga Espanyol. May mga peninsulares, insulares, Indios. And yung mga kolonistang yan, the Spaniards, nung binigay tayo sa mga Amerikano, hanggat sa nagkaroon tayo ng so-called independence, hindi nila inalis ng sistema na yan. Kailangan malayo ang wealth gap sa mga oligarko, pati sa mga maghihirap, so that they can they have control over everything. They have control over politicians, they have control over the economy, at sila lang mayayaman, wala silang kompetensya, kasi hanggat sa walang umaangat na Pilipinong pangkaraniwang tao, wala silang kompetensya, and that's what they want to maintain. Unsay gibuhat ni Marcos? Ang ginawa ni Marcos, because PRD opposed this kind of political system, pinadala niya sa Netherlands, putang ina sang gago sa. Mali and Niger had a joint statement that the ICC is an instrument of neo-colonial powers on the hands of imperialism. Tanawan ninyo, ano pang bumalik dito sa Pilipinas? EDCA sites. Kung kailan yung panahon ngayon, nagkakagulo, nagmamahal yung preso doon sa Gulf area, sa Middle East. And they want to bring war here in the Philippines. Nagtatayo ng mga military bases, and there's rumors that they want to put up a military base in the Davao region. For what? Who will benefit from war? Ito kasing si Marcos, they want us divided. That's why, yung independence ng Mindanao, do not subscribe to that, sinasabi ko sa inyo. Lahat tayo Pilipino. Bago pa dumating yung mga dayuhan dito sa Pilipinas, Pilipino na tayong lahat. Ito, kaya sinabi ko yan, nagbanggit ako ng Amerikano, sasabihin na naman nila, pro-China kami, pro-China ako. Tatanungin ko lang kayo, yung Scarborough Shoal na yan, it is documented in a cabinet meeting. Andun si Trillanes, si Ochoa, they were questioned by Enrile during the time of Aquino. Noong panahon ni PRD, may annexation ba? May expansion ba na nangyari sa China? Wala. And yet they accuse us. No. It's because si PRD wanted an independent foreign policy. That's why he was taken to the ICC. Muli na ta.
Mga taga Davao Oriental, drebe. Tingog mo. Oy. Del Norte. Barm. Allahu Akbar. Davao del Sur. Uy, gibutang mo mas likod. Luuya gud ninyo. Occidental. Usara ka buok. Di, bitaw. Ang sinasabi ko lang, si PRD kasi binangga talaga yung mga issues ng Pilipinas that have been encumbering us from, socio-economic growth. I do not know. Maybe, probably, these oligarchs do not want Filipinos to know. Kasi nga, pag ikaw may negosyo, you do not like competition eh. And when you give everybody a chance, an opportunity to, lift themselves out of poverty, then you get a mind of your own. Tapos magkakaroon, they will speak against you and, criticize. Ayaw nila nun. They will not profit from it. So muna, katong na presidente akong amakan, muna suko kay na sila, galit sila kay PRD kasi siningil yung tax, pagbabayarin sila yung utang nila sa gobyerno. And for what? It's because so that that money can be used for people. Tanawa karon. Hospital, PGH used to have 100 million a month. Nasaan ngayon? 60 billion, nakita nyo kanina. Kinuha sa PhilHealth. Minimum wage earner. Kung magkasakit ka, bibili mo ng gamot. Ano pambili mo ng bigas ngayon? Ano pang gastos mo sa eskwelahan ng anak mo? Saan mapupunta ang pobre na Pilipino if the government will not deliver the basic services that they deserve? Do you think, pag ito tuloy-tuloy pa rin, may bansa pa tayo? Do you think na we will have, our children will live in a future where they can live comfortably? Tungod sa kwarta. Putang ina ng butangan na, I hate that so much. It is the root of all evil. Kining mga congressman ba ni yes? Sige, putang ina ninyong tanan. Kamo, musod mo politika, papasok kayo ng politika, para mangwarta lang, kwarta lang. Bakit nandyan pa kayo? Bakit? You just want yourself to, you want everybody to see that you have a better house, a better car, you are richer than anyone else in your community? Yan lang? Para sa kinabukasan ng bayan natin? Utang ina, umalis na kayo dyan. Utang ina ni mga tauhan ng yawa. Yun. Yun po si Mike Defensor. Ako man siguro ipapriso ani. Pero mauuna yan si Harold Respicio. I'm really sick and tired of
of politics. Noon pa naman yan, before I naging vice mayor ako. Isa pang binalik ng adik na pangulo na sabi ng kapatid niya, hindi, kailangan ko i-put into para sasabihin naman ni Matibag na, oy, sinabihan mo adik, ikukulong ka, pusasan ka, pakyo ni mong buhanga ka. Bisaya pa, lo ni mo, choy. Tama si Mike. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they opposed, the actions of the administration. Why? Is that so wrong? Kung ikaw presidente, that would be good information for you to fix your country. Because it could be right. It could be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo na pagsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar mo? Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. At ano sinabi? Hindi naman tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget. Ang sinabi niya lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Sino paperman ng budget? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Adik Bangag. Sabi ng kapatid niya. Ako ang ginaingon dire ba? Ako ginaingon gani. Awa, nanaghan ng adik karon. Dumami ang adik. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Hinahayaan nila. Takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya, sabi ng kapatid niya. Oh, ano mangyayari ngayon? Yung mga pamilya, sira. Breadwinner, yung tatay. Pag nagsabuyan, wala na, sira ulo, ayaw magtrabaho, bubugbugin yung asawa. Ano mangyayari sa household? Wasak yung pamilya, yung mga bata, saan papunta? Hindi papasok ng paaralan. Yung community, yung mga barangay dyan, apektado. Sino nagbabayad ng buwis? Sila mismo. The driving force of our economy are the communities. Ang kapobrehon, mong pasagdan na mabuang. Napatay Chief PNP mo ingon lang. Sasabihin niya lang, pampahaba lang ng oras sa trabaho ang putang inang drugs na yan. Tanawa unsa ka bangag ng presidentiya na, and you allow your Chief PNP to say that without reprimanding him. Tanaw ninyo, tingin nyo ba may kinabukasan pa ang Pilipinas pag nagpatuloy ito? Tangtangan yung Marcos dito. Ayaw, ako'y mapriso. Kitang tanan siguro. Utangin na ni. Kini ba? Yun sa impeachment. Balikon lang nako ani mga congressman. Ako, believe ako doon sa, how many do we have who said no? 25? Give a round of applause to those people. Butang kamo, taga Davao, pangampanya hito ninyo dito sa Manila.
kay tabangi ito ninyo. Itong mga ni Nogyo daning kuhan. Kana na yung mga itlog ng mga congressman. Mutang ina nila. Kaya manag-yes, wag nyo na. Ano nga yun? 20 million. 5 million MOOE. 20 million outright cash. 5 million MOOE. Then 200 million budget. Si Dimple Mastura nag-no, di ba? Oo. Ha? Abstain. Nasto nga. Okay na. Pwede no, pwede yes. 200 million budget. And, ito pang narinig ko, Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means, including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin, before the midterm elections, I already said this in Cebu, I said this everywhere I went. Yung bangag na yan, ayaw bumaba. Kasi alam niya, pag bumaba siya, makukulong siya. Nasa liderato kasi yan lahat. Kayo, mga leader kayo sa lugar nyo. If you allow looting of, public funds, then that is because you allowed it. If you do not allow it and you have strict policy against corruption, hindi talaga mangyayari yan. Ang problema, sabi nga ni Martin Romualdez, hindi siya ang mastermind. And sino yung leader? Sino yung ulo ng Pilipinas ngayon? Si Marcos. I do not know if Martin was pertaining to kaning adik nga bangag nga way uwaw bawba nga presidente nato. Ingon siyang igsuon ha. Sabi ng kapatid niya. Ang bahog-ba, totoo yan kasi kausap ko yan kasi tinulungan ko yan yung kampanya. Naamoy ko, ang bahog-ba, ang tawanan Pero noon, sa totoo lang, naloko rin talaga ako. Akala ko, wala lang, parang walang buot lang talaga to. Parang bata lang ba? Ngayon, bata talaga at adik pa talaga, sabi ng kapatid niya. Pero, kapoy kay si pangaway, Di, manggod, ganang ingani ba? Kita, daghan mong politiko dire, daghan siguro marami tayo mga aspiring politicians dito. Kailangan nyo magsakripisyo. Kailangan ninyo buhian ang inyong attachment to material needs, money and material needs, attachment to power, attachment to... kasi hindi talaga aangat yung bansa natin if we go into politics para lang sa sarili natin. Okay lang. O ihatag, ibigay ng Diyos sa iyo, ihatag sa Ginoo sa imuha, nga musaka kasi imong kinabuhi in whatever way. Maayo, og naa, maayo, og wala, o kirabod. Pero do not ever forget the people around you that voted for you. Kinahanglan, pag ikaw nas politika, di lang ang imong gipampili na mga tao, mga pinili mo lang na mga tao at ikaw yung aangat. Unahin mong angatin yung mga tao. Huli ka na talaga.
maunang politika. Manerbisyo ka eh. Mao gani ang tawag na public servant. Ako, honestly, kapoy naman ko. Kapoy na ko ba? Kung naay mo pilde sa kuadre sa Davao, di okay. But pasabot, mas maayo na siya nga tao na ako. Kay, I do not want to work in government for a president na ganito. Because nothing is happening. The people are suffering more and more. And I do not want to be a part of it. Na complicit ko sa nangyayari sa mga tao ngayon. But fortunately for me, Davaoenos, Davao region, are very resilient people. Mabuhay ramantag. Mabuhay raman ko tag ginamos. Kanang nilungag nga saging. Okay na. Pero kanang mga tao sa mga urbanized sections of the country, medyo lisod eh. Dire natay prutas, natay bugas. Di man permi po, pero huna-hunaan ninyo. You should think about it. We have to do more. We have to do more. We have to push harder. We cannot allow this administration to go beyond 2028. Ganito yung structure nila eh. So ngayon, they are supporting the left, the extreme left, mga makabayan, the NPA, because, and probably, coming from the statement of Marbil, that drugs is only to extend the work hours of people. That's why they are lenient on these groups and individuals, because yun lang ang allies nila. Lahat nga talaga na inayos ng previous administration by PRRD, binalik talaga ni Marcos. And look at what happened. Look at what is happening to us now. We have never been more divided than ever before until this fucking president came into office. So anong gagawin natin? Since the Vice President has already announced her candidacy for the 2028 elections, ngayon pa lang, magsisimula na tayo. Pero sana nga, hindi aabot ng 2028 eh. Ano gusto nyo? 2028? Bukas. Kana, naaginas inyo hagyod. Tanaw ninyo, ako'y pangutan na sa inyo, kita mga kabisayaan ba? Kunaan ng Malacanang dire, humana ni ugma, no? Kuanta eh, we are restrained by geography. Archipelago manggod ta. Manglupad pa ta dito Manila, pero I do not know. Pero kamulo mo, unsa ka bugo gini si Marcos ba? Bugo gyud, bisag unsa bugo gyud. Ana. Bugo gyud. Wala tayong magagawa. Oh. Pag may nangyari, wala tayong magagawa.
Kaya natig panyo. Limpyo dayo ng white powder dire. Usa ba chinchanso? Ilong. Di bugo ba? Siya yung nagbukas ng flood control issue because the narrative that they wanted to present to the public kasi itong mainstream media hawag na po tangina po din yung mainstream media mo yawa mo tinuod man ay mo kalain na kato mga trabahante ang mga tag-iya ana mga tag-iya fuck you. So they wanted to, form this narrative that Marcos, Bongbong Marcos, is the savior. So, PowerPoint pa, nga murag kinsang maestro ang gago. Oh, these are the contractors that, had ghost projects. Contractor? O ikaw? Nga na ka... Utang ina. Scammer. Scammer ng tawhana gyud. Scammer gyud. Hindi, kita nyo naman. Magkasama sila ng kapatid ko, ng Vice President. Ito lang yung, I want to put out this argument ba. They started destroying the reputation of the Vice President with the 125 million confidential funds. But how much have we lost? How much money have we lost in the flood control projects? More or less $2 billion. And now they want to impeach the Vice President? Sige. Sabihin na natin na totoo yan dalawa just to be objective about the issue. 2 billion against 125 million, who will you impeach first? Putang ina ng gago. Anyway, optics kasi yan. And when 120 billion wasn't enough, ginawa na nilang 6 billion, they added more figures to it. Yan. Gago na mainstream media yan yung ilalabas nila so that people they want to influence the people because mainstream media is stitched with pop culture and people do not are used to looking at mainstream media and pop culture kaya yung tao nagugoyo ng administrasyon na to kasi hawak nila yung media So anyway, alam ko naman, isa-splice pa rin nila yung sasabihin ko. But again, fuck you. Hindi, maluoy ta sa itong nasod. Natay mga anak ba? Natay mga anak. Ako'y mga anak. Namoy mga apo. Unya, kaugbaon ba? Future ba? Future. Hindi, ayoko yung mga anak ko na maglalakad. If they had to walk around the city or out on the streets and they get mugged, hold upin sila. Or maybe some people will entice them to do drugs with them. Job opportunities are scarce. Wala silang papupuntahan. May natapos pero walang trabaho. Because of mismanagement of this current government. So ang tingin ko, 2028 man talaga ang... It really depends on how you would approach the situation. If we see a lot of people, who want to, take Marcos
out of office, then that could happen. But if not, there is 2028. So kaya sinasabi ko, we should start now because we are facing an administration that will use all the money that you paid as taxes in this government against VP Inday Sara Duterte. That is what happened in Congress and probably, I do not know with the Senate, pero kaning mga senator, I think kailangan na to palakpakan nga ni Kapulit agwa. So your support to these senators means a lot. You know, whatever you can, social media lang talaga tayo, hanggang social media lang talaga tayo eh. Yung mainstream media, fuck you again. Just wholeheartedly put out your support for these senators and it will mean a lot to them. Discuss among your communities, discuss to, you want to not really convince, but tell your story on why you believed in the governance of former President Rodrigo Roa Duterte and why it should continue in 2028 through VP Inday Sara Duterte. Guol ta sa atong kaugmaon, good. Sayang, manggod. Sayang. You know, everywhere I go, kahit tanongin nyo, taxi driver, mas nindot yun ang panahon ka ni Adto. Mas nindot yun. Ang maestra, sakaan ng sweldo. Police, military, sakaan ng sweldo. Okay, mana. Kinanglan ng good. Kailangan talaga sa government, you have to, increase salary. Para dili mangurakot. No, mana kay I do not know. Wala, I am not in the position to, speculate on that, but that's what I think. Kung kapoy kayo nga, sige antos, o tiis ka ng tiis, living in a country where people in government and in politics only want money. Hustle na kayo na. So, note lang, we will see. 2028, tao na to, unsay mahitabo. Pero, inshallah, dili mismo butang dalang ato ang kandidato si Inday Sara Duterte, pero ang Pilipinas mauli sa mga Pilipino. Tama na to, kapoy na kay istorya diri, paningtan ako. Ay, tama day. Namo ko istorya. Basta ikaw rin. Ako, unahan ko muna sila John Vic at saka Auntie Claire. Auntie Claire, si Mayor Baste, kung ano-ano na pinagsasabi, hindi naman totoo yun. Unahan na takadaan day, kapoy ka, kag-alo. Kaya John Vic, ginahuwat pa na ko sa John Vic nga muli-ili sa kuutin kay pisot ko no ko. What to John Vic lain po kayong pakitag utin siguro niya, no? O sige na lang, pasiganahan siya. Pero ang tuli manggod kani adto pakang man na, pakang pakang. Kanang kang John Vic, mas maguwang man nako kung tuli siya. Pakang na iya ha. Ako German cat.
Yawa, basta DILG secretary, moro na mo ingnon, unsa man ka eh. Yun lang sasabihin mo. God damn it. Nawala na yung usapang drug test eh, so penis test na yung susunod. Kung support o hindi. Bitaw. Actually, lahat ng nakawan na yan, ginagawa nila yung diversionary tactic, yung impeachment kasi talaga, so that they can continue to loot the money of the people, taxes that you pay. So, tayo kuha na. Ano man, mag-rally ta? Tanaw ninyo. Huh? Kay ingon man si Kong Leon Libiste, magpadala daw siya barko. Papadala daw siyang barko. Pero I do not think kung 2 years, etong 2 years na to, mas lalala pa yan. Itong nangyayari na mga kadali langgod sa mga eh. Yung ginagawa ng administration weaponizing the bureaucracies and the departments of the administration, the government, mag-i-intensify pa yan. I told you. Tingnan nyo anong nangyari sa Senate. Tingnan nyo yung nangyari sa Senate. Nagputukan. Kaya gusto na naman nila kunin si Bato, ipadala doon sa ICC. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon if ever that will happen. Yeah, it's a bad joke. It's a bad joke. But, you know, nga na, gano'n, kaya itong administrasyon na to, it's not in its right mind. Wala talaga yan. Addict talaga, sabi ng kapatid niya. Addict talaga. And they are working with LP because si Lam, that's why LAM, Lam, Lisa Araneta Marcos, Aranetas are relatives of the Rojases. They are LP. Actually, walang makinarya yan si Marcos alone. The ones who are moving for Marcos and at the same time, tinitira din siya, are the Liberal Party. Kasi wala siyang makinarya eh. Tapos, parang ang sitwasyon ngayon, may Marcos, tayo, mga DDS, and the LP, they want to eliminate ang DDS muna. So they want to impeach VP Inday Sara. Tapos ngayon, gusto nila sa finals, sila yung maglalaban. Yan yung sitwasyon dyan. Pero wala. Di nila tayo kaya. Wala namang alam kasi talaga yung mga gago na yan. Talaga walang alam, putang ina. Kasi nga, sinabi ko, tulad ng Scarborough Shoal, you know, yung mga left na yan, sila man nasasabi, China, o sino ba? Trillanes, LP. Saan naman nag-backdoor nun? Kinesyon sa nga ni Enrile. Putang ina. EJK. O, kani ha? EJK. They want to, you know, convict ni akong amahan because of the allegations of EJK. O, kani LP niya. Kanang Tarlac, sa mga kuwang ko na, relatives na sa mga Aquino. Ang Hacienda Luisita. Kuwang ko day. Diba mo, ibutang ninyo ang tao dito sa Netherlands, sa ICC.
because he fought against drugs that destroys communities. And yet these people are silent about Hacienda Luisita, who wanted land reform, who wanted their land back. Unsa ka ipokrito ni mga tawhanan ni? Oo, kasabot gyud ana nila. Nga sige sila balik-balik og EJK, tanawa karon, bumalik si Mabilog, bumalik si De Lima, and they are alleged narco-politicians. Nidaog pag yun tong nagpapusil-pusil, bitaw diri siyang bukton. Kerwin, yawa na mayor pambuang, no? Kuya, usad ba? Tagigit. Wala yun. Bumalik talaga lahat ng problema na nawala na sana. So, anyway, wala naman din talaga ako sasabihin. I just want to thank you for all of you for spending your time here. I just want to tell you, like, we should think about the future. We should think about our children, your grandchildren. We should aim for a better country, much better than this one, a lot better than this one. O gihatag unta sa Ginoo, inshallah. So, to end this, tayo ay kikilos na para kay VP Inday Sara Duterte. Tayong lahat nandito dahil hindi tayo susuko. At hindi natin tatanggapin ang ginagawa ng administrasyon ngayon. So sisimulan na natin ngayon pa lang na mailagay natin si VP Inday Sara Duterte sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Allahu Akbar! Maraming salamat ug maayong hapon sa inyong tanan. Duterte! Duterte!